Welcome back mga kabotel. Tayo ngayon ay nandito sa aming ipinolinate na dragon fruit at aming pinakita doon na ang dragon fruit ay kinakailangan ipollinate dahil may mga dragon fruit na hindi siya nabubuo kapag hindi ipollinate. At lalong-lalo na may dragon fruit na kahit ipollinate mo kung sarili niyang pollen ang igagamitin at hindi ito cross pollination, hindi nabubuo. Ito yung mga kabotel ang tinutukoy ko, yung aking nasa likuran na variety. Kasi nasubukan na namin pollinate sarili niyang pollen, walang nangyari. Puro na-abort, hindi natuloy. Tapos sinubukan namin nag-cross pollination at yun ay nabuo. So ito mga kabotel yung nasa likod ko ay ito dati ay napakarami siyang bulaklak pero ang nabuo lang ay yung pinollinate namin. Bakit? Dahil nga hindi siya mabuo kung hindi siya i-pollinate nang galing sa ibang pollen. So ito mga kabotel yung isa sa ito dati may natanggal na oh. So ito dati ang bulaklak nito ay 10 ata ito. So nagkataon lang, swerte lang kasi ito mga kabotel yung may nakasabay at kaya namin binidyohan namin ng video para at least ay makita namin o malaman ng iba din na kinakailangan na i-pollinate pag ganitong klaseng variety. Ang problema lang hindi namin alam kung anong tawag, anong variety ito. So dahil ito ay hiningi lang namin doon sa aming kaibigan, and dahil matagal na siya nagtatanim nito, binigay sa akin dahil ilang taon na, more than 10 years na sila nag-aalaga nito, namumulaklak, wala naman siyang nabubuo. So ito na mga kabotel, oh. Ayan, so ito siguro may isang linggo na ito eh. Malaki-laki na oh. So, ang bunga niya, ang pag siya nahinog ay ang ganda yung kulay niya, takip at saka malaki bilog na bilog siya. Ayan, so ito mga kabotel yung dalawa sa likod, oh. Ayan. So, 4 yung naging nabuo. Dahil 4 yung pinollinate namin dito. So, ito yung unang pinollinate, itong dalawa na ito dito. Sa side na ito. So, ito yung isa nasabi kong isa mga kabotel, oh, na pinanggalingan ng bulaklak na hindi nabuo ito. So, ito. Ayan. So sayang, nagka-laglag na ano na oh, na block na yung kanyang bulaklak. Tulad nito mga kabotel, oh, ito na bulaklak siya ng isang araw, wala siyang hindi siya na cross pollination, na pollinate ay ito wala ng pag-asa. Pero parang kung tingnan mo parang mabuo, pero pagdating ng mga ilang araw ay unti-unting naninilaw hanggang sa wala nang hindi na talaga. So nakakapanghinayang. Ito oh, yan oh. Nagdilaw na siya oh. Unti-unti na yan hanggang ito ano na. Yan. So ito mga kabotel yung aming kinuna ng binhi o ng pollen dito sa self-pollinated na bunga na puno. So ito na mga kabotel oh. Yan, ito na siya. Dito kami kumuha ng pollen at yan, nilagay namin doon sa kabila. Kasi itong variety na ito ay self-pollinated. Ang isa lang sa problema ay pag ganitong panahon na hindi na kasi ito yung fruiting season niya, ay madalang na siya kung minsan samba mo na lang kung magkaroon siya ng bulaklak. Kaya ayun, mabuti lang at mayroon pang isa. Yan. So yung aking pinakita kanina, ito mga kabotel, itong tinutukoy namin, ayan ay magandang variety, yun lang problema kasi hindi siya self-pollinated. Tingnan mo kabotel, oh, mayroon naman siyang mamumulaklak na naman oh. Mabunga. Mayroon namang dalawa oh. Ayan oh, dalawa naman na buko ng bulaklak. Ayan, after mga 10 araw yan, wala pa siguro mamumukagkad na yan. Ang isa naman aming problemahin ay manghihinayang naman kami dahil parang wala ako nakitang kasabay. So dahil yung mga kasabay ay yung mga puno ng iba ay wala silang bulaklak, kundi ay kalimitan ay puro sila nagpapanibagong talbos. So kaya nyo makita ito mga kabotel oh. Tignan nyo oh. Halos ang daming, ayan, ang dami siya oh. Ang daming mga talbos yan oh. So kalimitan ay ganito. Ayan. So ito ay nasa kumbaga yung growing season naman siya.
hindi na siya fruiting season, kumbaga growing season ito. Pagdating naman ito ng May, ito na siya ay mahaba na at saka mature na. Dito naman siya mamumunga naman siya. So ito yung sinasabi ko na after pagdating ito ng 1 year old, dahil sa December ito ay 1 year old, tamang-tama pagdating niya ng May ay sigurado marami na yung magiging bunga nitong mga dragon fruit na ito. So kung inyong mapapansin ay ang dami na, oh. Ang dami na yung biro mong magbubunga yan, no? So kayang-kaya ng bubunga ito by next year nang hindi na ito bababa sa 10 kilo ang isang puno nito ang may harvest. Yan. So yan ang kagandahan. So lipat tayo mga kabotel doon sa aming iba pang pinolinate na talagang nabuo. At yun yung sinasabi ko, nang hinaya ako doon sa yung night before nagpulinate kami, mayroong namukadkad na 15. Yan. So nang hinaya ako, kaya lang wala tayong magagawa dahil wala kang kasabay. At ang amin na lang pag-asin to, kasi tuloy-tuloy yung pamumulaklak niya, ay kung makakita kami ng pollen sa iba o namumulaklak sa iba, doon na lang kami kukuha. At mabuti kung pwedeng i-preserve, ay hindi naman basta-basta ma-preserve yan, kasi baka after ilang hours naman yun ay mawawala na yung kanyang pollen. So samahan nyo kami mga kabote dito sa ibang puno. Ito na yung isa mga kabote, no? Na ito yung namulaklak din dito, hindi siya nabuo. Ito yung isa na hinarbisan namin dati. Ito yung hinarbisan pala. Ito yung hinarbisan namin. Ito yung hindi pala natuloy, oh. Hindi siya nabuo. Yan. Ito yung aming hinarbisan at saka ito. Yan. So ito yung isa mga kabote, oh. Ayan. Mabuti nga kung matuloy, pero yan sa experience ko, hindi yan talaga nabubuo. So ito dati punong-puno ito, hitik na hitik siya ng bunga nito. At ang dami nitong bunga, sa mahigit 10 dito. At kalimitan ay wala. Pero may na-harvest ako dito ng unang bunga niya. Yan. So ito tinanim ako buti, no? Ayan, may bulaklak na naman. Ito yung pinulit namin. Yan, oh. So maganda sana ang variety ito. So wala talagang pag-asa pag hindi pinulit. Ito yung isa dati, oh. Ito yung natanggalan, nagkandalaglag. Kaya lang ito na yung mga daglag, oh. Sayang. Ito yung galing dito. Sayang. Yan. So ito na itong dito banda mga kabote, ayan, oh. Ayan. So bali ito ay 8. Yung 5 na natin nagpakita. Saka ito, so 6 ito. Ito, oh, ito yung mga bulaklak dito, oh. Saka ito. Sayang. Ito pala yung nagbunga dito ng nakaraan. Ito yung bunga dito. So ito yung mga isang, ito mga kabote, yung isa pa, oh. Ito yung pang-6, pang-7 na ito. Kasi pang-6 yun, oh. Yan. Pero ito paano ay yun, makaka-tikim na naman ng another after 3 weeks. 3 weeks ito, hinog na yan. Yan. Ito yung last. Pero ito mga kabulit, tingnan nyo, oh. Ito nandoon pa, mayroon din mga mabubulaklak, eh. Ito siya, oh. Yan. Ito tsaka ito. Ito yung kauna-unahan na namulaklak siya. Kaya lang hindi natuloy dahil nga sa hindi nga dapat ipulin. Pero ano? Mga bulaklak dati. Sana ay may kasabay ito, makita kami doon sa ibang mga puno. Para mapaganabangan. Ito nga ang liliit pa lang, oh. Konti pa lang yung kanyang pero ito yung na-harvest na namin, oh. Dito, na-harvest na yan. So ito na yung sa akin sinasabi mga kabutin na pang-8 na pinulit namin nung gabi
magkasabay ito na nandoon. Parang mas malaki ito siya kaysa doon sa iba. Ayan. Ayan. So yung nandito sa likod ay dito makakabotel yung ano, yung mga nauna ay wala oh. Dalawa yun nandito, dito at saka dito. Hello? Top na. So ito naman yung sinasabi ko, nandiyan na naman siya oh. Sayang. So ito sa tingin ko, ito magbubulaklak na naman ito bago magtapos ng taon. Mayroon dito mamumulaklak. So yan ang advantage kapag yung baratin nyo ay magandang klase. Ang isa sa ano lang naman ito ay problema namin ay sana ay mayroong makasabay o kahit mga ilan lang. Kasi yung aming pinagkunan last namin pagpulinit mga kabutil ay isa lang na bulaklak pero nakapagpulinit kami ng 8. So bali naging siyam yung aming nabuo na bunga kasi yung sarili niya at saka yung 8. So nagkaroon kami ng siyam. Yun ang isa sa magandang gawin natin kasi marami ang nagtatanong, marami ang namumulima na paano mapabunga o paano matuloy yung bunga kasi mayroon niyang mga variety na tulad nito na kung hindi natin i-pollinate ay walang mangyayari. So ito naman kabutil ang patunay na nabubuo. At kung ating mapansin ay marami yung talagang nabula. Ito yung nahulog sinasabi ko. Yan o. Na ito o. Yan. Yung galing dito. So patunay na may bulaklak siya pero hindi siya nabuo. So ano na tayo mga kabutil, magtanim tayo ng dragon fruit, magtanim tayo ng kahit anong klase. Dahil ito ay bandang huli ay kung hindi man namumulaklak ngayon ay halimbawa yung inyong mga dragon fruit ay hindi nakabubuo, ay magtanim kayo ng ibang variety tulad nito na ang ginagawa namin na mayroong kasabay. So yung ibang variety na self-pollinated. At huwag nyong pabayaan itong ganitong klase kung mayroon kayong tanim na ganito na hindi self-pollinated. Ipulit lang nyo na lang natin kasi sayang naman kung ating kumbaga papalitan. Sayang naman kasi magbubunga naman at ang bunga niya ay mas masarap. Ang plano ko nga ito ay kukuha kami ng boto at magtatanim kami nito para sa ganun ay baka mayroon na siyang self-pollinated na siya at makuha niya yung karakteristik na parating mabunga, kumbaga tuloy-tuloy yung pagbunga niya at saka makuha niya yung karakteristik doon sa isa na self-pollinated. So pag ganun, ang mangyayari ay magandang idea at magiging mas mabuti para hindi na tayo magpo-pollinate. So yun lang mga kabutil, sana ito aming video ay makapagbigay ng inspirasyon, makapagbigay ng idea o kalaman sa inyo, lalo na yung mahilig magtanim ng dragon fruit. So salamat at sana ay kung kayo may natutunan, mayroon kayong nagustuhan ang aming video, please like and share na rin. And then gusto kong pasalamatan ang mga viewers ko namin na patuloy na nanonood at saka yung mga subscriber sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa inyo. Ito si Sir Joel Falconitin Jr., isang guro by profession at isang farmer by passion.